what's up? Nandito ulit tayo ngayon sa San Malo para mag-interview ng mga normal na OFW. Kamustahin natin sila kung kamusta yung work nila or kamusta yung mga experience nila dito, paano sila mag-grind at samahan niyo ako. Let's go! Peace! Bilang isang OFW dito sa Macau, paano mo ginugugol ang iyong libreng oras? Paano ko ginugugol ang libre kong oras? Sa akin, pagkakalabas ko ng trabaho, ay ito, ganito, laging mabigat ang handala. Nagbebenta na lang lagi ako ng shampoo. Kaysa nakatambay lang din naman ako sa bahay, mas maganda na lang na merong konting sideline na magbenta ako ng shampoo, body wash. Ayun. Tapos tapos ko magbenta, papahinga ng konti, tutulog na. Hindi ka ba nahihiya sir sa ginagawa mo? Ganyan? Sa akin, naranasan ko na din to sa Pinas. Hindi... O mas maganda pa rin? At least may extra income, di ba? Mas maganda pa din. Thank you sir. Sana, ano pang last sir? Ano pang mapapayo mo sa mga gusto pang magkaroon ng extra income o wala silang ginagawa? Kaya ba nilang gumawa ng ganyan? Sa tingin ko, kaya naman. Depende na lang kung anong kaya nilang ibenta o may alok sa mga tao na hindi naman na babastos yung mga tao. Mas maganda na yung nagsisipag ka at nakikita ng napupuri ka ng ibang tao na kahit paggala-gala ka dyan, nagbebenta ka ng mga shampoo. Marangal. Marangal naman para sa kanila. Thank you sir. Salamat sa oras sir. At laban lang. OFW life sa Macau. Yes. Sir. Kamusta ang OFW sa Macau? Ayan, kababayan. Dito sa Macau. 3 years na ako dito. Tignan mo, pag hindi ka nagseryoso sa buhay mo, patay. Walang mangyayari. Puro lista. Dapat, magtrabaho-trabaho lang. Huwag kasama yung ibang laro. Ayan. Shout out sa tropa ko. Ayan. Anong mapapayo mo sa mga OFW or mga naghahanap pa lang ng work dito sa Macau? Hello everyone, I'm Ruby Rose from I'm working here as a domestic helper. I've been working here like 1 month already. At ang ano yung question? Ano yung mga Maipapayo ko sa mga siyempre naghahanap ng work dito sa Macau? sipag, tiyaga. Tapos siyempre ingat-ingat lang din sa mga scam kasi siyempre talamak yan dito sa Macau. Kung ako sa inyo, sipakan nyo na lang maghanap ng agency, ganun. Wag na kayong dumaan sa mga agent. Kasi karamihan sa mga ganyan, nai-scam po. Kaya mag-ingat po kayo at enjoy lang po yung paghanap ng work dito sa Macau. God bless! Nandito naman tayo ngayon sa Sunshine Park. Try natin dito mag-interview. Kamustahin naman natin sila. Samahan niyo ako. Let's go! Bakit niyo po naisipang mag-ibang bansa dito sa Macau? Sa akin po syempre kailangan po kasing makatulong sa family sa Pinas. Sa Pinas medyo maliit po yung sahod. Syempre pumunta po kami dito para magkaroon ng opportunity na makahanap ng mas higher salary para sa family. Ganun din ako. Alam nyo naman ang buhay sa Pinas. Kahit okay yung trabaho mo, yung sahod, maliit, kesa dito sa Macau. Yun nga po. Okay po. Good evening, sir. Bilang isang OFW, ano yung mapapayo mo sa mga ibang OFW na baguhan? Siguro para sa akin bilang galing ex-abroad, galing ng Saudi, tibayan nyo lang yung loob nyo.
Kasi alam natin tayo, lalo na pa nga first timer, may naloob niyan na madaling ma-homesick. Ngayon, para sa akin, tibayan nyo lang yung loob nyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa paghahanap ng trabaho. Lalo na ngayon na nandito tayo sa Macau, na pare-parehas tayo nag-apply ng trabaho. Tibayan lang natin. Andyan si God para sa atin. Yan lang. Hello po, Te. Good evening. Based sa experience po dito sa Macau, kamusta naman po ang work nyo dito? Hindi po ba kayo nahihirapan? Okay naman po, mabait naman yung amo. Sabi nila po pag nasa Macau ka na daw po at ibang bansa, alam niyo naman po yung mga relatives natin sa Pilipinas na mayaman na daw ba tayo? Totoo ba yun? Madali ba tayong yumaman sa ibang bansa? Ay, hindi po, mahirap. Ilang taon na nga sa abroad, mahirap pa din. Mahirap pa din. Ilang years na po kayo? 2 years. 2 years. Okay. Anong work niyo po? DH. Saludo po kami sa inyo. Thank you po, ate. Bye-bye po. Good evening, sir. Anong name niyo? At paano mo nalalagpasan yung pangungulila sa pamilya dahil malayo ka sa bansa at paano mo nakakayanan yung hirap sa trabaho? Kinakayanan ko na lang dahil syempre motivation ko na rin yung anak ko. Yung anak ko din paman din naman, 7 months pa lang yun. Siya na lang ang nagiging motivation ko sa buhay na ginagawa ko to para sa kanya, para din sa kinabukasan niya. Paano naman yung sa trabaho mo? Sa trabaho ko naman, mahirap, oo. Pero may nauuwian pa rin naman akong asawa ko na nandito rin. Kaya medyo nababawasan naman. Yung anak ko lang yung namimiss ko talaga. Okay. Thank you, sir. Thank you.